Magandang araw, Nakagawa. Gustong depensa ng titulo kay Casimero matapos masungkit ang bakanteng WBA Asia Super Featherweight belt laban kay Dash Pirate. Tila mas malaking isda agad ang gustong hulihin ng bagong kampiyon na si Mugicha Nakagawa ng Japan. Target kasi niyang makatapat sa ibabaw ng ring ang 3-division world champion at tinaguriang angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Hindi na bago ang init ng dalawa dahil matagal nang hinahamon at binabash ni Nakagawa si Casimero sa social media. Sa katunayan, sa isa sa kanyang mga pinakahuling post, labis nitong ipinakitang wala siyang takot matapos niyang nag-dirty finger kay Casimero upang ito ay asarin. Ayon kay Nakagawa, malaki ang kanyang kumpiyansa na kaya niyang paglaruan at kontrolin ang galaw ng Pilipinong kampiyon kapag sila ay nagkaharap. Sa tingin ng maraming boxing analyst at mga tagahanga, posibleng gamitin ng Japanese fighter ang hit and run strategy o footwork heavy defense. Isang katulad na estilo na ginamit ng kanyang kababayang si Kyonosuke Kameda noong nakalaban din nito si Casimero. Ang ganitong taktika ay nakatuon sa maingat na pag-iwas sa lakas ng katunggali, pagsundot ng mga mabilis na jab at pagkuha ng puntos habang pinapagod ang kalaban sa paghabol. Subalit hindi rin ito magiging madaling bakbakan kung sakali. Kilala si Casimero sa kanyang nag-iisang panapos na one-punch knockout power. Sa katunayan, paulit-ulit nang sinasabi ng Pinoy fighter na kahit gaano pa kagaling tumakbo, mang-asar o umiwas ang isang kalaban sa mga unang round, sapat na ang isang malinis at matinding patama para mapatumbat matapos ang laban sa mga huling bahagi nito. Gayunpaman ay pinalabas din ni Nakagawa na nakahanda siya sa anumang senaryo. Kung sakaling hindi matuloy ang planong bakbakan nila na Casimero, nakaanda na lamang niyang idepensa ang kanyang bagong WBA Asia Super Featherweight title laban sa iba pang karapat-dapat na challenger. Ano sa tingin mo, idol, kakayanin kayo na Nakagawa na iikutan at paglaruan sa Casimero sa buong 12 rounds matapos ang lahat ng pang-aasar nito, o mahuhuli at mapapatumba lang siya ng angas ng Pinas? Magandang araw, nagkaangasan sa weigh-in. Dash Pirate versus Mugicha Nakagawa. Sino ang gagapang bukas? Naganap na nga ang official na weigh-in at tila ba uminit agad ang malamig na hangin sa Benguet. Ang pambato nating undefeated knockout artist na si Limuel Dash Pirate de Barbo, habang sa kabilang panig naman ay ang palabang Hapon na si Mugicha Nakagawa. Bukas na magaganap ang kanilang bakbakan at nakataya rito ang bakanteng WBA Asia Super Featherweight title. Sino kaya sa dalawa ang gagapang sa ibabaw ng ring? Kahapon lang ay dinaos ang official na timbangan at parehong nakapasok sa Super Featherweight limit ang dalawang mandirigma. Paglalabanan nila ang WBA Asia Super Featherweight Championship belt sa La Trinidad, Benguet. Sa kanilang official na timbang, tumimbang si Mugicha Nakagawa ng 129.8 pounds at ang Pinoy naman si Limuel Dash Pirate de Barbo ay tumimbang na 128 pounds. Hindi lang basta timbangan ang naganap, dahil matapos makuha ang timbang ay nagkainitan agad sa face-off. Bigla na lang kasing hinawakan ng Hapones na si Nakagawa ang ulo ni Limuel de Barbo. Syempre hindi nagpatalo ang ating pambato, agad na gumanti si Limuel at sumenyas na katiting lang umano sa kanya ang Hapon para ipakitang hindi siya masisindak sa sarili niyang bayan. Matinding bantang bitbit ni Dash Pirate Limuel de Barbo sa laban na ito. Hawak niya ang perpektong record kung saan panay panalo at lahat ay nanggaling sa knockout. Si Dash Pirate agresibo at walang takot na pumasok sa loob. Bawat bitaw ng suntok ay may kasamang matinding panggigigil para tapusin ang kalaban. Dahil sa La Trinidad, Benguet gaganapin ang bakbakan, aasahan ang dagundong ng suporta mula sa ating mga kababayan. Ngunit wag ding tatantyahin si Mugicha Nakagawa bilang isang veteranong fighter mula Japan. Marami na itong nasagupa na malalaking pangalan at sanay na sanay sa matitinding giyera. Itong si Nakagawa ay sanay sa pressure at hindi basta-basta nadadala sa panggigiliti o mind games sa labas at loob ng ring. Asahan na gagamitin ng Hapon ang kanyang diskarte para pahinain ang hangin ni Dash Pirate bago magpakawala ng kanyang sariling opensa. Prediction at analysis para kay Dash Pirate: kailangan dalhin ang init mula sa face-off patungo sa ring, pero dapat ay may kasamang kontrol. Kung may pasok niya agad ang kanyang matitinding kombinasyon sa early rounds, malaking tsansa na mapanatili niyang kanyang 100% knockout ratio.
Para naman kay Nakagawa, kailangan niyang patagalin ang laban at gamitin ang kanyang karanasan para ma-frustrate si Dash Pirate. Ano sa tingin nyo mga tol? Mapanatili kaya ni Dash Pirate Lemuel De Barbo ang kanyang 100% knockout ratio at maiuwi ang WBA Asia title? O magagawang makabawi ng Mugitcha Nakagawa sa La Trinidad Benguet? I-comment ang inyong hula sa ibaba. Let's go, De Barbo! Go! Ready! Pirate palag! Magandang araw. Mula sa hype hanggang pagkakabugbog ang pagkatalo ni Lemuel De Barbo kay Mugitcha Nakagawa. Bugbog ang inabot ng Pinoy fighter na si Lemuel Dash Pirate De Barbo matapos itigil ng referee ang kanyang laban kontra sa Japanese veteran na si Mugitcha Nakagawa sa ikatlong round ng kanilang 10-round super featherweight bout para sa bakanteng WBA Asia title. Bago pa man ang laban, naging napakaingay ng pangalan ni De Barbo. Bukod sa pagpapakilala at pag-angkin na isa umano siyang anak sa labas ni Manny Pacquiao, hayagan din niyang minata at tinawag ng mga sisiw at easy work ang mga anak ng boxing legend na sina Jimwell Pacquiao at Eman Bacosa. Ngunit sa mismong ibabaw ng ring, totoong binugbog at pinarusahan siya ng Japanese boxer. Pagpasok pa lamang sa ring, ramdam na ang malaking agwat sa sukat ng dalawa. Si Mugitcha Nakagawa may opisyal na taas na 5'9" at reach na 69 pulgada. Si Lemuel De Barbo naman walang opisyal na height at reach na nakatala sa boxing record katulad ng BoxRec dahil sa kawalan ng malalim na pro data. Ngunit kapansin-pansin na mas maliit ang kanyang frame para sa 130 pounds division. At nung nag-hydrate ang dalawa, kitang-kita na mas malaki talaga si Nakagawa kaysa kay De Barbo sa mismong gabi ng laban na nagbigay kay Nakagawa ng lakas para bumuli sa tulakan at kontrolin ang distansya. Sa loob ng 3 round, kitang-kita na binugbog at pinarusahan si De Barbo dahil sa malalaking kulang sa kanyang pundasyon. Walang head movement, nakatayo ng diretso ang ulo ni De Barbo, walang pagliyad, leaning back, pagyuko, dip o pag-iwas, sleeping. Target practice para sa jabs. Dahil hindi gumagalaw ang ulo, ginawa siyang target practice at binugbog ng mabibilis at sunod-sunod na short punches at jabs ni Nakagawa. Walang pivot at lateral movement. Linear at diretsong pasulong o patras lamang ang galaw ni Dash Pirate. Walang side-to-side movement o pivot para makalika ng bagong angles. Kaya madaling nababasa at nakakain niya ang bawat mabibigat na patama ng kalaban. Ang reaksyon ni De Barbo, planado ang lahat, masyadong maaga ang ref. Sa kabila ng matinding pambubugbog na natanggap sa loob ng ring, kwinestyon pa rin ni De Barbo at ng kanyang kampo ang pagpapatigil ng referee sa round 3. Ang gate ni De Barbo ayon sa kanya, hindi siya tuluyang napatumba o nawalan ng kakayahang lumaban. Sadyang pinaaabot at inaabangan lang daw nila ang mga susunod na round, round 4 pataas, kung saan doon pa lamang nila i-execute ang totoong strategy at plano para patayin sa pagod at talunin si Nakagawa. Para sa kanya, premature o masyadong maaga ang intervention ng ref. Ang realidad ng referee stoppage. Sa pananaw naman ng referee at ng mga manonood, kitang-kita na groggy, paulit-ulit na nasasaktan at totoong binubugbog na si De Barbo. Wala na siyang maiposte na mabisang depensa laban sa mga pag-atake ni Nakagawa. Sa larangan ng boxing, responsibilidad ng referee na protektahan ang fighter mula sa malubhang pinsala sa utak o kalusugan kapag kumakain na ito ng napakaraming unanswered punches. Mga dapat baguhin para sa agad na pagbabalik kung nais ni Dash Pirate na makabawi mula sa pambubugbog na ito. Kinakailangan ng kanyang koponan na harapin ang mga totoong problema. Baguhin ang weight class, suriin kung dapat siyang bumaba sa mas mababang timbang tulad ng featherweight o mas mababa pa, para hindi masyadong dehado sa laki at reach. Ayusin ang fundamentals, ang pag-aabang ng late round strategy habang nagpapabugbog sa simula ng walang head movement at lateral footwork ay isang napakadelikadong diskarte. Bawasan ang ingay, dagdagan ng depensa. Sa uli, ang ring nagbubunyag ng katotohanan at mas matimbang pa rin ang tamang depensa at disiplina kaysa sa anumang trash talk bago ang laban.